Magandang araw. Bago natin umpisahan ang diskusyong ito, nais ko munang magpakilala. Ako si Seng Chua galing sa ikalawang tubo ng PSA 1-2. Sa video na ito, ating tatalakayin ang mga impormasyon patungkol sa Rebolusyong Pilipino noong 1896. Ang rebolusyong ito ay isang mahalagang yugto sa ating kasaysayan kung saan lumaban ang mga Pilipino laban sa mahigit 333 taong pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Ito ay pinangunahan ni Andres Bonifacio at ng Katipunan kung saan nagsimula ang sigaw ng Pugad Dawit na nagsilbing hudyat ng armadong pakikibakan ng mga Pilipino para sa kalayaan. Ngunit, paano nga ba natin tunay na maunawaan ang Rebolusyong Pilipino kung iba-iba ang pananaw ng mga historiador tungkol dito? Ating talakayin kung sino ang mga importanteng historiador na naglahad ng kanilang kaalaman tungkol sa pangyayaring pakikibakan ng mga Pilipino noong 1896. Una na rito ay si Teodoro Agoncillo na nagbigay diin sa papel ng masa bilang pangunahing pwersa ng revolusyon. Siya ay kinilala bilang ama ng makabansang pananaw sa pagsulat ng kasaysayan ng Pilipinas. Isa sa kanyang mga akda ay ang Revolt of the Masses, The Story of Bonifacio and the Katipunan, kung saan ipinakita niya ang pananaw ng mga Pilipino sa himagsikan. Pangalawa rito ay si Santiago Alvarez na isang general na naglahad ng aktwal na karanasan sa mga labanan sa Cavite, at ang kanyang akda ay ang Nakatipunan and the Revolution, Memoirs of a General. Sumunod naman ay si Emilio Jacinto na naglatag ng mga prinsipyo na gumabay sa mga Katipunero. Siya ay tinuturing na utak ng Katipunan na sumulat ng mga dokumento na nagsilbing gabay ng kilusan. Isa sa mga dokumento na ito ay ang Kartilya ng Katipunan na naglalahad ng mga aral ng Katipunan. Sumunod ay si Pio Valenzuela na nagbigay ng ulat sa mga unang hakbang ng himagsikan. Ang kanyang akda ay tinatawag na Memoirs of the KKK na nagpapatungkol sa mga alaala na nagbibigay linaw sa pagpaplano ng himagsikan. Sumunod naman ay si Apolinario Motini na nagsuri sa direksyon ng revolusyon bilang isang kulusang politikal. Siya ay kilala sa kanyang akda na La Revolución Filipina. Sumunod ay si Gregorio de Jesus na kilala bilang nakambini ng Katipunan at asawa ni Andres Bonifacio na sumulat ng kanyang talambuhay na naglalaman ng mga karanasan niya noong revolusyon. Samantala, sina Renato Constantino at Gregorio Zayda naman ay nagbigay ng kanilang mga interpretasyon tungkol sa kahalagahan ng revolusyon. Sa pamamagitan ng kanilang mga pananaw, mas lumalalim ang ating pag-unawa sa tunay na diwa ng himagsikan. Ngayong atin nang kinakilala kung sino-sino nga ba ang mga historiador tungkol sa yugtong ito, magtungo naman tayo sa mga batis ng kasaysayan. Upang mas maunawaan ang Rebolusyong Pilipino, mahalagang suriin ang mga batis ng kasaysayan na nagsisilbing ebidensya ng mga pangyayari. Ang primaryang batis ay mga direktang ebidensya mula sa panahon ng revolusyon. Isa sa mga pinakatanyag na dokumento ay ang Kartilya ng Katipunan na isinulat ni Emilio Jacinto. Ito ay nagsilbing gabay ng moral at etikal ng mga kasapi ng Katipunan, kung saan itinataguyod ang pagmamahal sa bayan, paggalang sa kapwa. Sunod nito ang mga proklamasyon at sulat ni Andres Bonifacio. Ito ay nagpapakita ng kanyang matinding hangarin para sa kalayaan at nagsisilbing direktang ebidensya ng kanyang pamumuno at paghihikayat sa mga Pilipino na lumaban sa kolonyal na pamahalaan. Mahalaga rin ang Memoirs of a General ni Santiago V. Alvarez dahil ito ay isang personal na salaysay ng isang general ng Katipunan na naglalaman ng kanyang mga karanasan, estratehiya at obserbasyon sa mga pangyayari lalo na sa Cavite. Sa kabilang panig, ang mga ulat ng Guardia Civil ay nagbibigay ng perspektibo mula sa mga Espanyol. Kabilang ang kanilang pagmamanman sa Katipunan, mga pag-aresto at interpretasyon sa nagaganap sa revolusyon. Higit sa lahat, ang mga testimonya tungkol sa unang sigaw. Ito ay nagbibigay ng iba't ibang pananaw
hinggil sa pagsisimula ng revolusyon, kabilang ang salaysay ni Pio Valenzuela na naglalahad ng paghahanda ng katipunan. Isa pa sa mga testimonya ay ang testimonya ni Guillermo Masangkay, kung saan siya ay bilang isang direktang kalahok sa mga pangyayari. At ang gunita naman ni Gregorio de Jesus ay isang testimonya rin na mahalagang perspektibo na nagbibigay ng personal at emosyonal na pananaw bilang nakambini ng katipunan. Nang matapos na natin ang primaryang batis, ngayon naman ay dumango tayo sa sekundaryang batis na Ngayon, ating tatalakayin ang sekundaryang batis at mga sekundaryang batis tungkol sa aklat ni Teodoro A. Agoncillo. Bago ako mag-umpisa, ako nga pala si J.D. Ezekiel D. Ebuenga mula sa BSA 1-2 pangkat 2. Ano nga ba ang sekundaryang batis? Ito ay mga pinagkuhanan ng impormasyon na hindi direktang nagmula sa orihinal na pinagmulan. Ngayon, datako tayo sa mga sekundaryang batis ni Teodoro A. Agoncillo na The Revolt of the Masses, The Story of Bonifacio and the Katipunan, 1956. Ang aklat ni Agoncillo ay isang mahalagang pag-aaral sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit, may mga kritika at interpretasyon na nagtatanong sa mga pahayag at pag-analisa ni Agoncillo. Una na rito ay kay Filomeno V. Aguilar Jr. Ayon kay Aguilar, hindi sapat ang paliwanag ni Agoncillo sa aklat tungkol sa dahilan kung bakit naging revolusyonaryo ang masa. Hindi lamang dahil sa ignorance o omisyon, kundi dahil din sa mas malalim na issue ng uri ng lipunan at kalagayang panlipunan noong panahon ng revolusyon. Ipinapakita ni Aguilar na ang mga kadahilanan ng revolusyon ay hindi basta-basta emosyon o kawalan ng kaalaman, kundi may mga ugat sa suliranin ng lipunan tulad ng kahirapan, kawalan ng karapatan, at paglabag sa dignidad ng mga Pilipino. Samantala, ayon kay Reynaldo C. Ileto, ang pagsulat ng kasaysayan ay mayroong kaugnayan sa politika at panahon kung kailan ito isinulat. Ang akdang ginawa ni Agoncillo ay naapektuhan ng nasyonalismong nagaganap noong 1940s hanggang 1950s. Ang layunin ni Agoncillo ay hubugin ang mga pananaw ng mga Pilipino tungkol sa revolusyon at papel ni Bonifacio. Ipinapakita ni Ileto na ang kasaysayan ay hindi lamang pagkwento ng nakaraan, kundi pati na rin ang paghubog ng katangian at kamalayan ng mga tao. Sa huli, nakita rito ang mga kritika at interpretasyon tungkol sa aklat ni Agoncillo. Ang kasaysayan ay may iba't ibang interpretasyon at naapektuhan ng konteksto ng manunulat. Ito ay isang paalala na kasaysayan ay hindi static na katotohanan, kundi isang dinamikong proseso ng pag-unawa at pagbibigay ng kahulugan. Samantala, atin naman talakayin ang panlabas na kritisismo. Ngunit bago yon, nais ko muna ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Daniel Jaire Idaos from BSA 1-2. So, ang panlabas ng kritisismo ay ginagamit upang matiyak ang pagiging tunay ng mga dokumento ng revolusyon. Kung gagamit tayo ng mga dokumento bilang ebidensya ng revolusyon, paano nga ba natin masisiguro na ang mga ito ay tunay at mapagkakatiwalaan? So, dito na po papasok ang panlabas na kritisismo. Ang panlabas na kritisismo ay tumutukoy sa pagsusuri ng pagiging authentic ng isang dokumento. Dito sinusuri ang may akda, petsa, lugar, materyales, lagda at pinagmulan ng dokumento. So para mas maintindihan pa natin,
magbibigay po ako ng halimbawa. Ilan na lamang sa halimbawa ay ang mga sulat ni Andres Bonifacio, ang Kartilya ng Katipunan, at ang mga ulat ng Guardia Civil ay kinikilalang tunay dahil tumutugma ang kanilang detalye sa panahon ng Revolusyon. Sa pamamagitan nito, natitiyak natin na ang ating pag-unawa sa Rebolusyong Pilipino ay nakabatay sa totoong ebidensya at hindi sa maling impormasyon. So, yun lamang po ang panlabas na kritisismo. Sa puntong ito, ating suriin ang panloob ng kritisismo at kung paano nito pinapalalim ang ating pag-unawa sa revolusyon. Kung ang dokumento ay nagsasalaysay ng revolusyon, paano natin malalaman kung ang kanilang nilalaman ay totoo at may tamang kahulugan? Ang panloob ng kritisismo ay pagsusuri sa nilalaman, mensahe at intensyon ng isang dokumento. Halimbawa, sa Kartilya ng Katipunan, sinabi noon na maitim man at o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao ay magkakapantay. Mangyaring ang isa'y higtan sa dunong, sa yaman, sa ganda, ngunit di mahihigtan sa pagkatao. May kita na ang layunin nito ay hubugin ang pagkatao ng mga Katipunero. Binibigyan diin ang dangal, pagkakapantay-pantay at pagmamahal sa bayan. Pinapakita nito na ang revolusyon ay hindi lamang laban sa mga Kastila, kundi laban din sa maling asal at kawalan ng prinsipyo. Samantala, ayon kay Filomeno Aguilar Jr., ang revolusyon ay hindi simpleng matinding bugso ng emosyon, damdamin o kamangmangan, kundi bunga ng hindi pantay na kalagayang panlipunan at ugnayang uri. Dahil dito, mas naunawaan natin na ang Rebolusyong Pilipino ay may mas malalim pa na dahilan kaysa sa isang simpleng paghihimagsik. Sa ating tinalakay, malinaw na ang Rebolusyong Pilipino noong 1896 ay isang makabuluhang pakikibaka na hindi lamang tungkol sa paglaban sa Espanya, kundi tungkol din sa pagkakaisa, prinsipyo at hangarin para sa kalayaan. Ngunit, maaari ba nating sabihin iisa lamang ang dahilan at kahulugan ng rebolusyong ito? Sa pamamagitan ng primarya at sekundaryang batis at sa pamamagitan ng panloob at panlabas na kritisismo, mas naunawaan natin ang iba't ibang aspeto ng revolusyon, mula sa karanasan ng mga Katipunero hanggang sa pagsusuri ng mga historiador. Sa huli, ang kasaysayan ng Rebolusyong Pilipinas ay hindi lamang isang kwento ng nakaraan, kundi isang patuloy na paalala ng ating pagkakakilanlan at pagmamahal natin sa bayan.